Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating Panginoon. At ako nga pala si John Robin Medina. At ngayong araw ay samahan ninyo kung muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, na nagpapasalamat po ako sa mga biyayang ibinibigay ninyo sa araw-araw, at patawarin po ninyo ako sa mga pagkakasalang aking nagagawa. Linisin mo po ang aking puso, buksan mo po ang aking puso. Kayo na po ang manguna ngayon sa aking gagawin. Sana po ay mas lalo ko pa pong maunawaan at tulungan niyo po akong maisabuhay ang inyong mga salita. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong araw sa ating 365 daily devotions, ang ating topic ngayon ay come near to God and He will come near to you. At ang bersong ating pag-aaralan ay James chapter 4 verse 8. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sa Tagalog ay Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Sa teaching natin ngayon ay ang unang-una, God designs intimacy to be a two-way relationship. Yung intimacy o yung closeness natin sa Panginoon ay hindi lang binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong mamili kung piliin siya o magrebelde laban sa Kanya. Hindi pwedeng Diyos lang yung nagmamahal sa atin eh. Kumbaga, ang daming sakripisyo ng Diyos sa atin, ang dami niyang binigay sa atin. Pero paano nga ba natin mag-give back yun? Yung faith natin sa Kanya, kailangan nating mas patatagin pa. Pasalamatan natin siya, purihin natin siya palagi, mag-worship tayo sa Kanya, kasi yun yung bagay na nakakapagpatatag ng relasyon o yung mas lalong nakakapagpalapit sa atin sa Diyos. Pangalawa naman, God requires purity for intimacy. May standard ang Diyos. May standard ang Diyos sa atin eh. Kumbaga, hindi tayo basta-basta magiging close sa Kanya eh. Kailangan. Pero paano nga ba ano nga ba yung paraan para mas lalo pa tayo mapalapit sa Kanya? We need to turn back. The Bible calls sin. Talikuran natin yung mga kasalanan natin. Magsisi tayo sa mga nagagawa nating kasalanan. We need to live full of holiness. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa makamundong mga gawain. We need to be holy. Sa pangatlo naman, God loves holiness and hates double-mindedness. Kinalulug na ng Diyos yung kabanalan natin. Gusto ng Diyos ng may kabanalan. Ayaw ng Diyos ng bago-bago ng isip na gusto ng Lord siya lang. Ayaw ng Diyos na sinasabi natin na mahal natin siya pero nabubuhay pa rin tayo sa mga makamundong gawain. Gusto niyang talikuran natin yun. Gusto niyang isurrender natin sa Kanya lahat. Gusto ng Lord na surrender natin sa Kanya 100% yung sarili natin. Para naman sa ating application, seek holiness, observe wholeness. Yun nga, gaya ng sabi ko, kailangan natin ibigay yung sarili natin, yung buhay natin sa Lord 100%. Kasi seloso ang Diyos eh. Hindi siya nabibiro eh. Hindi pwedeng 10% sa kayamanan, 10% sa mundo, sa mga makamundong gawain. Kailangan 100% sa Panginoon.
Kailangan sa Kanya natin ibibigay lahat 100%. Sa pangalawa naman, safeguard intimacy, avoid adultery. Yun, kailangan natin ingatan yung relationship natin sa Kanya. Kailangan natin i-value. Iwasan natin yung mga makamundong gawain. Hindi natin pwedeng mahalin ang mundo at ang Diyos ng sabay. Kasi kapag minahal natin yung mundo, magre-resulta yun sa adultery. Pero pag minahal lang natin ang Diyos, ang resulta nun ay holiness. Kailangan natin maging loyal sa Kanya. Pag sinabing world, hindi yun yung tinutukoy na kumbaga yung pinakamundo talaga. Ang tinutukoy doon ay ang mga makamundong gawain, like yung pagnanakaw, pangmomolestya, ganun. Yun yung tinatawag na worldly doings, mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. At ang huli sa ating application ay submit to the Lord, reject the world. Magpasakop tayo sa Diyos, isurrender natin lahat. Kasi yun yung bagay na makakapagpalugod sa Kanya pag sinurrender natin sa Kanya lahat 100%. At yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo sa ating daily devotion ngayong araw. At para sa ating pagtatapos ay samahan ninyo akong magdasal. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito, sa pagbibigay mo sa akin ng karunungan at kaalaman para muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ang inyong mga salita. Humingi kayo na po ang bahala sa akin. Sinusurrender ko po ang mga gagawin ko, lahat ng gagawin ko. Ingatan nyo po ako sa aking lahat ng ginagawa, at nililift up ko din po yung family ko na ingatan nyo rin po sila. Palagi po kitang pupurihin at pasasalamatan, O Panginoon Diyos, sa mga biyayang binibigay mo sa akin, na wala kaming sakit, na palagi kaming healthy, laging may laman ng plato ko. Papasalamat po ako sa lahat sa mga biyayang binibigay mo sa akin. Deserve mong papurihan, deserve mong itaas, O Lord. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.